Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa pag-ibig at sakripisyo? May mga pag-ibig na isinilang upang subukin ng tadhana, hinubog sa apoy ng pagsubok, at pinatatag ng mga luhang hindi nakikita ng iba. Paano kung ang tanging kasalanan mo ay ang magmahal sa isang taong mula sa ibang mundo? At paano kung ang mundong iyon ay gagawin ang lahat para durugin hindi lang ang inyong pag-iibigan, kundi pati na rin ang iyong buong pagkatao? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liham at Dalisay sa unang kabanata, ang liham na hindi para sa kanya. Basag. Ang tunog ng nabasag na kopita at ang sabay-sabay na paglingon ng mga eleganteng bisita ang gumising kay Liham mula sa kanyang panandaliang pagkatulala. Malamig na pawis ang biglang tumagaktak sa kanyang noo at ang tray na hawak niya ay nanginginig na sa kanyang kamay. Ang mamahaling red wine ay tumapon sa perpektong puting sahig na marmol at ang mas masahol pa, tumalsik ito sa kumikinang na sapatos ng isang ginang na kung makatingin sa kanya ay para siyang isang langgam na handa ng tapakan. Nako, pasensya na po, pasensya na po. Sunod-sunod niyang sabi, habang dali-daling inilapag ang tray at sinubukang punasan ng sahig gamit ang maliit na tuwalyang dala. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat segundong lumilipas, isang part-time server sa isang marangyang charity event ng mga Montenegro. Iyon lang siya, isang hamak na tagasilbi sa mundo ng mga taong ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Bawat sulok ng Grand Ballroom ng Villa Esperanza ay sumisigaw ng karangyaan, mula sa naglalakihang chandelier na tila mga bituin sa kalangitan hanggang sa mga bulong-bulungan ng mga bisitang nakasuot ng mga disenyong hindi niya kayang bilhin kahit magtrabaho pa siya habang buhay. Ano ba yan? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Mataray na, sabi ng ginang, habang pilit na pinupunasan ang sapatos na tila ba nadikitan ng isang nakakadiring sakit. Patawad po talaga, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Halos pabulong na sagot ni Liham. Habang nakayuko at hindi magawang mag-angat ng tingin, ito ang kinatatakutan niya. Ang mapahiya. Ang mapatunayang hindi siya nabibilang dito. Hayaan niyo na po, Tita Helen. Ako na po ang bahala. Isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang boses na kayang pakalmahin ang anumang unos sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita niya si Dalisay, nakangiti ng bahagya habang inaabutan ng panyo ang babae. Ang kanyang tindig, ang suot niyang mamahaling suit, lahat ay nagsasabing kabilang siya sa mundong ito. Ngunit ang mga mata niya, kapag tumingin sa kanya, ay nagsasabi ng ibang kwento. Oh, Dalisay hiho. Well, you should tell your mother to hire more competent staff. Sabi ng ginang bago umirap at maglakad palayo. Naiwan silang dalawa sa gitna ng atensyon. Mabilis na sinenyasan ni Dalisay ang ibang staff para linisin ang kalat. Pagkatapos, ay marahan niyang hinawakan ang braso ni Liham at hinila siya palayo sa karamihan patungo sa isang pinto sa gilid na papunta sa hardin. Nang makalabas sila sa malamig na hangin ng gabi, saka lang napansin ni Liham na pinipigil pala niya ang kaniyang paghinga. Okay ka lang, Am? Malambing na tanong ni Dalisay. Am ang tawag nito sa kanya mula sa pangalan niyang Liham. Isang liham na tanging siya lang daw ang nakakabasa ng nilalaman. Tumangulang si Liham, hindi pa rin makapagsalita. Ang hiya ay bumabalot pa rin sa kanyang buong pagkatao. Huwag mo silang intindihin, sabi ni Dalisay, habang marang hinahaplos ang kanyang likod. Wala sila sa posisyon para husgahan ka. Pero empleyado lang ako dito, Dalisay. At ikaw, anak ka ng may-ari. Hindi ito tama. Ngumiti si Dalisay. Kumuha siya ng isang puting rosas mula sa malapit na halamanan at inilagay ito sa likod ng tainga ni Liham. Ang tama ay kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Malapit na, Am. Konting tiis na lang
At ipapakilala na kita sa lahat. Pangako yan. Sa ilalim ng buwan, sa tahimik na hardin na yon, nawala ang lahat ng kanyang takot. Ang nararamdaman na lang niya ay ang kilig na dala ng mga salita at ng matatamis na titig ni Dalisay. Para silang mga bida sa isang fairy tale. Siya ang simpleng dalaga at ito ang prinsipeng handang iwan ang lahat para sa kanya. Pero ang mga fairy tale ay para lang sa mga libro. Dalisay? Isang malamig at may awtoridad na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Pareho silang napalingon at natigilan. Nakatayo sa may pinto si Doña Imelda Montenegro, ang ina ni Dalisay. Ang kaniyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila 2 piraso ng yelo na kayang tumusok sa kaluluwa. Ina, sabi ni Dalisay, bahagyang umatras, ngunit hindi binitawan ang kamay ni Liham. Hindi pinansin ni Doña Imelda ang sariling anak. Ang tingin nito ay nakapako kay Liham. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Pakiramdam ni Liham ay hinuhubaran siya, hindi ng damit kundi ng dignidad. Lumapit si Doña Imelda. Ang bawat hakbang ay mabigat at may halong pagbabanta. Huminto ito sa mismong harapan ni Liham. Hindi ito sumigaw. Ang boses nito ay mahina, ngunit puno ng lason. Alam mo ba kung saan ka lulugar, Hija? Tanong nito, habang ang tingin ay nasa puting rosas sa tainga ni Liham. Ang mga basurang tulad mo ay dapat nasa basurahan, hindi sa hardin ko. Layuan mo ang anak ko kung ayaw mong pagsisihan ang araw na nakilala mo kami. Bawat salita ay parang sampal. Gusto ni Liham na magsalita, na ipagtanggol ang sarili, ngunit walang lumalabas sa kaniyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay yumuko at pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ina, tama na. Saway ni Dalisay, humakbang ito paharap para harangan si Liham. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Liham. Ngunit huli na ang lahat. Ang atensyon ng ilang bisitang malapit sa pinto ay naagaw na. Ang mga bulungan ay nagsisimula nang maging mga salitang naririnig niya. Sino yan? Gold digger, for sure. Kawawang Dalisay. Naramdaman ni Liham ang paghigpit ng hawak ni Dalisay sa kanyang kamay. Inangat niya ang kanyang nangingilid na mga mata at nakita ang determinasyon sa mukha ng lalaking mahal niya. Huminga ng malalim si Dalisay sa harap ng kanyang ina na hindi makapaniwala. At sa harap ng mga mapanghusgang mata ng kanilang mga bisita, hinila niya si Liham papalapit sa kanya at itinaas ang kanilang magkahawak na kamay. Ang bulungan ay biglang napalitan ng katahimikan. Tumingin si Dalisay sa kanyang ina, ngunit ang boses niya ay malinaw at sapat na para marinig ng lahat. Si Liham po ang babaeng pakakasalan ko. Ang katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ay mas nakakabingi pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Bawat segundo na lumilipas sa biyahe pauwi mula sa party ay tila isang oras na parusa. Sa kaniyang tabi, nakaupo ang ina na si Doña Imelda. Tuwid na tuwid ang likod. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang Hermes bag. Hindi ito tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa daan, ngunit alam ni Dalisay na ang isip nito ay nasa malayo, nag-aapoy sa galit at kahihiyan. Hindi nagsisisi si Dalisay sa ginawa niya. Ang tanging nararamdaman niya habang inaalala ang pagkabigla sa mukha ng mga bisita at ang determinasyon sa sarili niyang tinig ay isang kakaibang kapayapaan. Sa wakas, naisigaw niya ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Ngunit alam niya, ang kapayapaang ito ay may kalakip na digmaan. At ang digmaang iyon ay magsisimula sa oras na tumapak sila sa loob ng Villa Esperanza. Pagpasok nila sa malawak na pinto ng mansyon, walang imik na naglakad si Doña Imelda patungo sa kaniyang pribadong opisina.
Bago ito pumasok, lumingon ito sa kanya at sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, nagsalita ito. Ang boses nito ay walang emosyon, malamig at matalim. Sumunod ka, mag-uusap tayo. Sumunod si Dalisay. Ang opisina ng kaniyang ina ay parang isang museo ng kapangyarihan. Madilim na kahoy, mga antigong kasangkapan, at isang malaking painting ng kaniyang yumaong ama na tila nakamasid sa lahat ng nangyayari. Umupo si Doña Imelda sa likod ng kaniyang malaking mesa, pinagsalikop ang mga daliri at tinitigan siya. Ano ang pumasok sa isip mo, Dalisay? Panimula nito. Alam mo ba ang kahihiyang idinulot mo sa pangalan ng pamilya natin ngayong gabi? Wala po akong nakikitang kahiya-hiya sa pagmamahal, Ina. Matatag niyang sagot. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Pagmamahal? Huwag mo akong lokohin. Kahibangan yan. Isang babaeng walang pinanggalingan, isang tagasilbi. Anong klase ng kinabukasan ang maibibigay niya sa'yo? Sa pamilyang ito. Ang kinabukasang gusto ko ay yung masaya ako, giit ni Dalisay. Si Liham ang kaligayahan ko. Biglang tumayo si Doña Imelda at malakas na inihampas ang palad sa mesa. Kaligayahan! Ang kaligayahan ay hindi nakakain. Ang reputasyon, ang legasya, ang yaman na ipinamana sa atin, yan ang mahalaga. At sisirain mo ang lahat ng yan para sa isang babaeng malamang ay pera lang natin ang habol? Huwag niyo siyang pagsalitaan ng ganyan. Tumaas na rin ang boses ni Dalisay. Hindi niyo siya kilala. Hindi ko na kailangang kilalanin pa siya. Sigaw nito pabalik. Mabilis nitong binuksan ang isang drawer at may kinuha itong isang folder. Malakas niya itong ibinato sa mesa. Sa harap mismo ni Dalisay. Ito ang babaeng para sa'yo. Nang buksan ni Dalisay ang folder, nakita niya ang mga litrato at impormasyon tungkol kay Bianca Valderrama, anak ng isang kasosyo nila sa negosyo. Maganda, matalino, mula sa isang tanyag na pamilya, perpekto sa papel, ngunit walang buhay sa mga mata. Si Bianca ang pakakasalan mo. Matagal nang napag-usapan ito. Isang kasunduan na magpapalakas pa sa ating kumpanya. Ito ang responsibilidad mo bilang isang Montenegro. Isinara ni Dalisay ang folder at itinulak ito pabalik sa ina. Hindi ako isang produkto na ipinagkakasundo para sa negosyo. Tao ako, Ina, at si Liham ang mahal ko. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ang tuluyang nagpaapoy. Sa galit ng ginang, huminga ito ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili at muling umupo. Nang magsalita itong muli, ang boses nito ay bumalik sa pagiging malamig at walang awa. Kung ganoon, mamili ka, Dalisay. Samantala, sa isang maliit at simpleng bahay sa Barangay Silangan, umiiyak si Liham sa bisig ng kanyang kapatid na si Tala. Ang bawat salitang binitiwan ni Doña Imelda ay tumatatak sa kanyang isipan na parang markang bakal. Paano kung tama siya, Tala? Humihikbing sabi ni Liham. Paano kung pabigat lang talaga ako kay Dalisay? Hinahaplos ni Tala ang buhok ng nakatatandang kapatid. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, may isang kislap ng kalkulasyon. Huwag mong sabihin yan, ate. Mahal ka ni Kuya Dalisay. Ipinaglaban ka nga niya, di ba? Pero paano ang pamilya niya? Ang buhay niya? Sinisira ko ang lahat. Shh! Nandito lang ako, ate. Hindi kita pababayaan. Bulong ni Tala, habang mas hinigpitan ng yakap. Ngunit sa isip niya, ibang mga salita ang tumatakbo. Oo, sirain mo pa. Sirain mo ang lahat para sa kanya. Para sa huli, wala kang babalikan. At kapag nangyari yon, ako naman ang papasok sa eksena. Sa Villa Esperanza, nakatitig lang si Dalisay sa kanyang ina. Hindi makapaniwala sa narinig.
Anong ibig niyong sabihin? Mamili ka. Ulit ni Doña Imelda, dahan-dahan at malinaw. Ang babaeng yan. O ang lahat ng ito? Ikinumpas nito ang kamay. Tumutukoy sa mansyon sa pangalan sa kayamanan. Ang buhay na kinalakihan mo, ang kinabukasan mo bilang tagapagmana ng Montenegro Corporation. Hindi makapagsalita si Dalisay. Ang bigat ng ultimatum ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nagkulong siya sa kanyang kwarto, gulong-gulo ang isip. Sinubukan niyang tawagan si Liham, ngunit hindi ito sumasagot. Mas lalo siyang nag-alala. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Pangalan ng kapatid niyang si Elias ang lumabas sa screen. "Kuya!" Bungad ni Elias sa kabilang linya. "Nakarating na sa akin ang nangyari. Kamusta ka?" "Elias," napabuntong hininga si Dalisay. "Hindi ko na alam ang gagawin ko." Ikinuwento niya ang lahat, mula sa pag-uusap nila ng kanilang ina hanggang sa ultimatum na ibinigay nito. Natahimik sandali si Elias bago nagsalita. "Kuya, tandaan mo, pera lang yan. Ang tunay na yaman, yung hindi nabibili. Kung si Liham ang kaligayahan mo, yun ang totoong yaman. Huwag mong bibitawan yan dahil lang sa takot." Ang mga salita ng kaniyang kapatid ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-alab niyang isipan. Nagbigay iyon sa kanya ng kalinawan. Nagbigay iyon sa kanya ng lakas. Alam na niya ang dapat gawin. Matapos ang tawag, huminga siya ng malalim at lumabas ng kwarto. Nakita niya ang kaniyang ina na nag-aabang sa itaas ng engrandeng hagdanan. Tila alam na nito ang magiging desisyon niya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang bawat bakas ng pag-aalinlangan ay nawala na sa kaniyang mukha. "Ina," sabi niya sa matatag na boses, "pinipili ko si Liham." Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Doña Imelda. Tila inaasahan na nito ang sagot. Malamig itong tumango. "Kung ganoon," sabi nito, "ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Sa oras na piliin mo ang babaeng yan, wala ka nang babalikan sa pamilyang ito. Itatakwil kita, Dalisay." Ilang araw nang hindi nagpaparamdam si Dalisay. Ang bawat pagtunog ng telepono ay nagpapatayo ng balahibo ni Liham. Ngunit sa huli, palagi siyang binibigo. Ang katahimikan ay isang halimaw na unti-unting kumakain sa kaniyang pag-asa. Ang mga salita ni Doña Imelda ay bumabalik-balik sa kaniyang isipan na parang sirang plaka. "Itatakwil kita, Dalisay." Nagsisimula na siyang maniwala na marahil, sa huli, pinili ni Dalisay ang pamilya nito, ang buhay na nakasanayan nito, at sino ba naman siya para makipagkumpetensya doon? "Ate, kumain ka na," sabi ni Tala isang hapon, habang inilalapag ang isang plato ng kanin at isda sa harap niya. "Baka magkasakit ka niyan." Ngumiti lang si Liham ng pilit. "Salamat, Tala. Mamaya na lang siguro." Napabuntong hininga si Tala at umupo sa tapat niya. "Ate, kailangan mong maging matatag. Kung hindi na siya babalik, kailangan mong tanggapin." May bahid ng awa sa boses nito, ngunit sa kaibuturan, mayroon ding kasiyahan. Bawat araw na hindi nagpapakita si Dalisay ay isang maliit na tagumpay para sa kanya. Napatitig si Liham sa labas ng kanilang bintana. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kadilimang nararamdaman niya. Siguro nga ito na ang katotohanan. Isa lang siyang kabanata sa buhay ni Dalisay. Isang magandang kabanata, marahil. Ngunit panahon na para isara ang libro. At sa sandaling iyon, may kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan sila ni Tala. Dahan-dahang tumayo si Liham. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Nag-uunahan sa isip niya ang pag-asa at takot. Pagbukas niya ng pinto, natigilan siya.
Nakatayo sa harap niya si Dalisay. Ngunit hindi ito ang Dalisay na nakilala niya. Wala ang mamahaling suit, wala ang kumikinang na relos, wala ang aura ng isang tagapagmana. Ang suot lang nito ay isang simpleng t-shirt at pantalon. Sa likod nito ay isang backpack na mukhang puno ng laman. May mga pasa sa kanyang mga mata at isang maliit na sugat sa labi, tila nagmula sa isang away. Ngunit ang mga mata niya ay nakatitig sa kanya, puno ng pagmamahal at pagod. Dalisay, iyon lang ang salitang lumabas sa kaniyang bibig. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito. Ang boses ay bahagyang paos. Tumango siya at binigyan ito ng daan. Si Tala, na nakatayo sa likuran niya, ay hindi makapaniwala sa nakikita. Umalis na ako sa amin. Diretsong sabi ni Dalisay nang makapasok ito. Ibinaba nito ang backpack sa sahig. Ang tunog niyon ay tila tunog ng isang tulay na sinusunog. Walang nang balikan. Humarap ito kay Liham. Hinawakan nito ang kanyang magkabilang kamay. Ako na lang ang yaman ko ngayon, sabi nito. Ang bawat salita ay puno ng sinseridad. Wala na akong mansyon, wala na akong credit cards, wala na akong pangalan. Ito na lang ako. Si Dalisay, pwede na ba yon sa'yo? Ang mga luhang pinipigilan ni Liham sa loob ng maraming araw ay biglang bumuhos. Hindi iyon luha ng kalungkutan, kundi luha ng labis na kagalakan at pag-ibig. Hindi niya kailangan ng mansyon o ng pangalan. Ang kailangan lang niya ay ang lalaking nakatayo sa harap niya. Tumango siya ng paulit-ulit, hindi makapagsalita. Niyakap niya ito ng mahigpit at sa yakap na yon, naramdaman niya ang lahat ng sagot sa kaniyang mga tanong. Pakasalan mo ako, Liham, bulong ni Dalisay sa kaniyang buhok. Hindi iyon isang tanong na enggrande. Hindi sa isang mamahaling restaurant. Iyon ay isang pakiusap, isang pangako, sa gitna ng kanilang simpleng sala. Oo, sagot niya. Oo, Dalisay. Papakasalan kita. Makalipas ang isang linggo, sa isang maliit na opisina sa City Hall, opisyal na silang naging mag-asawa. Ang seremonya ay simple lang. Ang mga bisita nila ay iilan. Ang kaniyang ina na hindi mapigilan ng pagluha at si Elias, ang kapatid ni Dalisay na naging kanilang matatag na sandigan. Si Tala ay naroon din. Nakangiti ng pilit, ang kanyang mga mata ay naglalaro sa pagitan ng pagbati at inggit. Walang puting gown, walang engrandeng reception. Ang suot lang ni Liham ay isang simpleng puting bestida na binili nila sa ukay-ukay. Ang suot ni Dalisay ay isang polong hiniram niya kay Elias. Ang kanilang mga singsing ay simple at gawa sa silver. Ngunit para sa kanila, iyon ang pinakamagandang kasal sa buong mundo. Mr. and Mrs. Montenegro, nakangiting sabi ni Elias habang niyayakap silang dalawa pagkatapos ng seremonya. Congratulations! Inabutan niya si Dalisay ng isang susi. Isang maliit na regalo, isang apartment unit. Hindi kalakihan, pero sapat na para makapagsimula kayo. Naiyak si Dalisay habang tinatanggap ang susi. Salamat kapatid. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, masaya ka kuya, sagot ni Elias. Nang paalis na sila sa City Hall, masaya at puno ng pag-asa para sa kanilang bagong buhay, isang lalaking naka-uniforme ng driver ang lumapit sa kanila. Para po kay Mr. and Mrs. Montenegro, sabi nito habang inaabot ang isang malaki at eleganteng kahon na nakabalot sa itim na papel at may gintong ribon. Nagkatinginan sina Liham at Dalisay. Kanino po galing? Tanong ni Dalisay. Pinapabigay lang po, sagot ng driver bago mabilis na umalis. Dinala nila ang kahon sa kanilang bagong apartment. Isang maliit ngunit malinis na espasyo na magiging kanilang unang tahanan. Sa gitna ng kanilang munting sala, maingat na binuksan ni Liham ang kahon.
Ang laman yon ang nagpatigil sa kanilang mga ngiti. Sa loob, nakahiga sa itim na satin, ay isang manika. Isang magandang manikang nakasuot ng pangkasal. Ngunit ang bestida nito ay punit-punit. Ang muka ay may mga uling at ang buhok ay gulo-gulo. Sa tabi ng manika ay may isang maliit na card. Nanginginig ang kamay ni Liham habang kinukuha ang card. Ang sulat kamay ay elegante, ngunit ang mga salita ay puno ng kamandag. Para sa basurang kasal. Walang pangalan, ngunit alam na alam nila kung kanino galing. Ang regalo ay isang mensahe. Isang malinaw na mensahe mula kay Doña Imelda Montenegro. Hindi pa siya tapos. Ang pag-alis ni Dalisay ay hindi ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng kanilang digmaan. Ang mga unang linggo ng kanilang pagsasama ay parang isang sayaw sa pagitan ng pagod at pag-ibig. Ang kanilang munting apartment ay naging isang tahimik na kanlungan mula sa malupit na mundo sa labas. Ngunit ang katotohanan ng buhay ay hindi nagtatagal sa pagkatok sa kanilang pinto. Gabi-gabi, hinihintay ni Liham ang pagdating ni Dalisay. At gabi-gabi, ang puso niya ay bahagyang nadudurog sa imahe ng kanyang asawa na papasok sa pinto. Ang dating eleganteng tindig ay napalitan ng pagod na paglakad. Ang mga damit ay may bahid ng alikabok at pawis mula sa construction site na pinagtatrabahuan nito. Mahal, bati ni Dalisay isang gabi, pilit nang ngumingiti habang hinuhubad ang marumi niyang sapatos. Kamusta ang araw mo? Malamig na tanong ni Liham habang sinasalubong ito ng yakap at isang baso ng malamig na tubig. Inabot sa kanya ni Dalisay ang kaniyang mga kamay. Magaspang, puno ng kalyo. Ang mga kamay na dati ay marunong lang humawak ng ballpen at mga papeles ng korporasyon ay ngayoy sanay ng humawak ng pala at martilyo. Hinaplos ni Liham ang bawat kalyo, ang bawat gasgas. Para sa kanya, ang mga yon ay hindi simbolo ng kahirapan, kundi mga medalya ng karangalan at pagmamahal. Pagod, pero okay lang, sagot ni Dalisay, habang marahang hinahalikan ang kaniyang noo. Basta pag-uwi ko, ikaw ang nakikita ko, nawawala lahat ng pagod ko. Sa kabila ng mga salitang iyon, nakikita ni Liham ang hirap sa mga mata nito. Kaya naman, dinoble niya ang sariling pagsisikap. Bukod sa pagiging katulong sa isang maliit na karinderya, sa umaga, tumatanggap din siya ng mga labada sa hapon. Bawat sentimong kinikita nila ay maingat niyang binibilang. Tinitiyak na mayroon silang sapat para sa upa, kuryente at pagkain. Isang gabi, sa sobrang pagod, hindi na niya namalayan ang sarili. Hinihintay niya si Dalisay habang iniinit ang kanilang hapunan. Ipinatong lang niya sandali ang kaniyang ulo sa mesa para magpahinga. Pagmulat niya, nasa malambot na kama na siya at nakakumot na. Nakita niya si Dalisay na nakaupo sa gilid ng kama. Pinagmamasdan siya habang kumakain ng kanin at tuyo mula sa plato na hawak nito. Dalisay, ang pagkain mo, nahihiyang sabi ni Liham. Ngumiti lang ito. Shh! Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka na rin, mahal. Hayaan mo naman akong alagaan ka. Marang binuhat ni Dalisay ang natutulog na si Liham mula sa upuan patungo sa kanilang kama. Bawat hakbang niya ay maingat. Tila ba nagbubuhat siya ng isang babasaging yaman. Inihihiga niya ito ng dahan-dahan, kinumutan at hinalikan sa noo. Sa mga sandaling iyon, ang pagod at sakit ng katawan ay nawawala. Napapalitan ng isang pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang kanilang buhay ay mahirap, ngunit puno ng mga ganitong sandali. Ito ang kanilang kayamanan. Ngunit ang mga anino ay laging nakahanap ng paraan para gumapang pabalik. At ang aninong iyon ay madalas dumating sa anyo ni Tala. Regular na bumibisita ang kanyang kapatid, laging may dalang ulam o prutas.
Isang perpektong imahe ng isang nag-aalalang kapatid. "Ate, kamusta na kayo?" Tanong nito isang hapon, habang naglalatag ng dalang pagkain sa mesa. "Grabe, lalo kang gumaganda kahit pagod ka na sa trabaho." "Salamat, Pamtala. Ikaw talaga." Nakangiting sagot ni Liham. "Salamat dito ha, malaking tulong to." "Wala yon ate, para saan pat naging magkapatid tayo?" Umupo si Tala at tinitigan siya ng may pag-aalala. "Alam mo ate, nakita ko si Kuya Dalisay kanina sa may bayan." "Talaga? Anong ginagawa niya doon?" May may kausap siyang magandang babae." Ang boses ni Tala ay maingat, tila nag-aalangan kung dapat ba niyang sabihin. "Nakasasakyan yung babae ate, mamahalin, mukhang mayaman." Ang seryoso ng usapan nila. Biglang kumabog ang dibdib ni Liham, ngunit pilit niya itong iwinaksi. Baka naman kliyente lang o kakila. "Siguro nga," sabi ni Tala habang umiiwas ng tingin. "Pero naisip ko lang ate, hindi kaya. Hindi kaya nahihirapan na si Kuya Dalisay sa buhay natin. Baka naman naghahanap na siya ng paraan para bumalik sa dati niyang buhay." Ang mga salitang yon ay parang laso na dahan-dahang kumalat sa sistema ni Liham. "Hindi. Pangal ako ni Dalisay. Ipinaglaban niya ako." "Alam ko ate. Alam ko." Mabilis na sabi ni Tala. Hinawakan ng kamay niya. "Siyempre mahal ka niya. Nag-aalala lang ako para sa inyo. Baka kasi natutukso lang siya. Alam mo na, sanay sa yaman tapos biglang naghirap. Baka kailangan mo lang siyang mas alagaan pa." Sa buong maghapon ang mga salita ni Tala ay umuukil-kil sa isip ni Liham. Pilit niyang nilalabanan ang pagdududa, ngunit ang binhing itinanim nito ay nagsisimula ng mag-ugat. Dinidiligan ang sarili niyang mga insecurity. Nang gabing iyon, habang naghahanda siya ng hapunan, narinig niya si Dalisay na may kausap sa telepono sa kabilang kwarto. Ang boses nito ay mahina, ngunit seryoso. Sinubukan niyang huwag makinig, ngunit isang pangungusap ang narinig niya ng malinaw na malinaw. "Hindi ko na kaya to, Elias. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi pwedeng habang buhay tayong ganito." Nabitawan ni Liham ang sandok na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso. "Hindi ko na kaya to. Kailangan kong gumawa ng paraan." Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng imahe ng isang magandang babae na may mamahaling sasakyan. Ang laso na itinanim ni Tala ay biglang kumalat ng mabilis. Ang ibig sabihin ba ni Dalisay ay hindi na niya kaya ang buhay nila? Ang paraan bang hinahanap niya ay ang babaeng yon? Ang pagdududa, sa unang pagkakataon, ay mas naging malakas kaysa sa pagtitiwala. Bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kaniyang noo ay may kasamang dasal. Bawat pag-angat niya ng mabibigat na sako ng semento ay may kaakibat na pangarap. Ngunit ang pinakamatinding nagpapahirap kay Dalisay ay hindi ang pagod ng katawan, kundi ang sakit na nakikita niya sa mga mata ni Liham tuwing gabi. Nakikita niya ang pagod nito. Nakikita niya ang mga kalyo na nagsisimulang tumubo sa malalambot nitong mga palad. At bawat kalyong iyon ay parang sampal sa kaniyang pagkalalaki. Ipinangako niyang aalagaan ito, bibigyan ng magandang buhay. Pero ngayon, pakiramdam niya ay siya pa ang dahilan ng paghihirap nito. Ang narinig ni Liham na pag-uusap nila ni Elias sa telepono, "Hindi ko na kaya to," ay totoo. Ngunit hindi si Liham ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya ay ang kahirapan. Ang sitwasyon kung saan kailangan nilang bilangin ang bawat sentimo. Ang kawalan ng kapangyarihan habang pinapanood niyang magtrabaho ang asawa niya hanggang sa mapudpod ang mga buto nito. Kaya't mayroon siyang ginagawang paraan. Isang sikreto. "Sigurado ka ba dito, kuya?" tanong ni Elias habang pinagmamasdan nila ang isang maliit na lote sa labas ng bayan.
Sigurado ako, matatag na sagot ni Dalisay habang ipinapakita ang business plan na ginawa niya sa isang potential investor, isang matandang kaibigan ng kanilang ama na may tiwala pa rin sa kanya. Isang maliit na computer shop at repair services. Patukto sa mga estudyante dito, kayang-kaya nating palaguin to. Hindi niya sinasabi kay Liham dahil ayaw niya itong umasa hanggat hindi pa sigurado. Gusto niya itong sorpresahin. Gusto niyang isang araw ay uuwi siya, hindi na amoy araw at semento, kundi may dalang magandang balita na mag-aalis sa lahat ng kanilang pag-aalala. Isang hapon, habang nag-iisip siya sa kanilang apartment at si Liham ay nasa trabaho pa, may kumatok sa pinto. Si Tala. "Kuya Dalisay!" Bati nito, may dalang isang bote ng red wine. "Nakita ko to sa grocery sale. Naisip ko, baka gusto niyong mag-relax ni ate pag-uwi niya." "Salamat, Tala. Pero hindi kami umiinom." Tanggi ni Dalisay. "Naku kuya, minsan lang naman." Pagpupumilit nito habang pumapasok sa loob. "Para makalimot naman tayo sa problema kahit sandali. Alam kong pagod na pagod ka na. Halata sa mukha mo." Umupo si Tala sa tapat niya at nagsimulang magsalin sa 2 baso. Bigla itong napabuntong hininga at ang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. "Pasensya na kuya," sabi nito na tila nahiya. "May problema lang din kasi ako. Hindi ko na alam kung kanino sasabihin." Dahil sa awa at sa pag-aakalang isa itong simpleng pakikiramay, umupo si Dalisay at nakinig. Ikinuwento ni Tala ang mga pekeng problema, isang manliligaw na nanloloko, mga pangarap na hindi matupad. Habang nagkukwento, patuloy itong nagsasalin ng alak. "Inom ka na kuya, para gumaan ang pakiramdam natin," sabi nito. Dahil sa bigat ng sarili niyang mga pasanin, uminom si Dalisay. Isang tagay, 2, 3. Ang alak ay nagsimulang magbigay ng init sa kanyang katawan at pansamantalang kalimot sa kanyang mga problema. "Ang swerte ni ate sa'yo, kuya," sabi ni Tala. Ang boses ay malambing. "Kahit anong hirap, lumalaban ka para sa kanya." Isang tunay na lalaki. Nang bahagyang nahihilo na si Dalisay, doon inilunsad ni Tala ang kaniyang plano. Sa isang aksidenteng paggalaw, natabig niya ang baso ng alak at ang pulang likido ay tumapon sa puting t-shirt ni Dalisay. "Ay, nako, sorry kuya, ang tanga-tanga ko." Natatarantang sabi ni Tala. Mabilis itong kumuha ng basahan. "Hala, baka magmantsa yan. Hubarin mo na kuya. Lalabhan ko agad." "Huwag na, ako na," sabi ni Dalisay habang pilit na pinupunasan ang sarili. "Hindi kuya, ako na ang may kasalanan." Igiit ni Tala. Sa pagpupumilit nito at dahil medyo hilo na rin, hinayaan na lang ni Dalisay. Tumayo siya at sinimulang hubarin ang nabasang t-shirt. Habang inaalis niya ito, si Tala ay nakatitig lang. Pagkahubad niya ng damit, nang akmang iaabot niya ito kay Tala, biglang humakbang papalapit ang dalaga. Ang kaninang pag-aalala sa mukha nito ay napalitanan ng isang kakaibang kalungkutan. At bigla na lang, niyakap siya nito ng mahigpit. "Salamat sa pakikinig, kuya." Bulong nito, ang mukha ay nakasubsob sa kaniyang dibdib. "Kailangan ko lang talaga ng masasandalan." Natigilan si Dalisay. Ang sitwasyon ay biglang naging awkward. Ang init ng alak, ang init ng katawan ni Tala. Lahat ay nagdulot ng pagkalito sa kanya. Hindi siya gumanti ng yakap. Ang mga kamay niya ay nakaangat sa ere. Hindi alam kung ano ang gagawin. "Tala, teka." Click! Ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pintuan si Liham. Mas maagang umuwi kaysa sa inaasahan. Ang mga mata niya ay nanlalaki, nakapako sa eksenang nasa harap niya. Ang kanyang kapatid, si Tala, na nakayakap sa kanyang asawang si Dalisay, na walang pang itaas na damit.
Ang pagod sa mukha ni Liham ay biglang napalitan ng pagkabigla. Ang pagkabigla ay naging pagkalito, at ang pagkalito ay dahan-dahang naging isang matinding sakit na gumuhit sa kaniyang buong mukha. Plug! Nalaglag mula sa kamay ni Liham ang supot na dala niyang may lamang pandesal para sana sa kanilang merienda. Ang tunog ng pagbagsak niyon sa sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ang mga mata ni Liham at Dalisay ay nagtagpo. Sa mga mata ng kanyang asawa, nakita ni Dalisay ang isang bagay na mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pagod, ang pagguho ng tiwala. Ang katahimikan ay isang basag na salamin. Bawat piraso ay sumasalamin sa parehong imahe ng pagkawasak. Ang mga mata ni Liham ay nakapako sa eksena, hindi makakurap. Tila ba kung ipipikit niya ang mga ito, ay mas lalong magiging totoo ang lahat. Si Tala, ang unang kumilos. Mabilis itong humiwalay. Sa pagkakayakap kay Dalisay, ang mukha ay puno ng pagkukunwaring gulat at hiya. Ate, mali ang iniisip mo? Mabilis na pinulot ni Dalisay ang kanyang t-shirt mula sa sahig. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay nahaluan ng pag-aalala. Liham, mahal, magpapaliwanag ako. Ngunit hindi sila pinakinggan ni Liham. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang bumaba sa sahig, sa pandesal, na nagkalat mula sa supot na nabitawan niya. Ang munting regalo na sanay kanilang pagsasaluhan ay ngayoy mga piraso ng basurang tinatapakan. Parang siya, parang ang tiwalalon niya. Ate, lasing lang si Kuya Dalisay, patuloy ni Tala. Ang boses ay nanginginig. Inaaliw ko lang siya. Nag-aalala ako sa inyo. Ate, maniwala ka sa akin. Umuwi ka na, Tala, sabi ni Liham. Ang boses niya ay mahina, ngunit walang emosyon. Hindi niya ito tinitingnan. Pero ate, sinabi kong umuwi ka na. Sa unang pagkakataon, may bahid ng utos sa boses ni Liham. Natigilan si Tala. Pagkatapos ay tumango. Kinuha ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng pinto. Nag-iwan ng isang tingin na puno ng pekeng awa. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, ang katahimikan ay mas lalong naging mabigat. Dahan-dahang lumapit si Dalisay. Lihimwam. Huwag, sabi niya. Sa wakas ay nag-angat ng tingin. Ang mga mata niya ay tuyo, ngunit ang sakit sa loob niyon ay mas malalim pa kaysa sa anumang luha. Huwag mo akong hawakan. Mahal, pakinggan mo ako. Pakiusap ni Dalisay. Ang boses ay desperado. Walang nangyari. Nag-inuman kami ni Tala. Natapunan niya ako ng wine, kaya ako naghubad. Niyakap niya ako dahil may problema daw siya. Yun lang yon. Maniwala ka. Ngumiti si Liham. Isang ngiting mapakla at walang buhay. Maniwala. Paano ako maniniwala, Dalisay? Ang lahat ng binhing itinanim ni Tala, ang lahat ng kaniyang sariling takot, ay biglang sumibol at namunga ng lason. Narinig kita noong isang gabi sa telepono. Hindi ko na kaya to. Yan ang sabi mo. At sinabi sa akin ni Tala na may nakita siyang babaeng mayaman na kausap mo. Tapos ito ang daratnan ko? Isang pag-aaliw habang wala ako. Ano? Anong babae? Gulong-gulo si Dalisay. Si Liham. Ang kausap ko ay si Elias. Tungkol sa business plan ko. Isang paraan para makaahon tayo dito. Para sa'yo. Para sa atin. Ngunit ang mga paliwanag niya ay parang hangin na lang sa pandinig ni Liham. Ang puso niya, na matagal nang basag, dahil sa insecurity, ay hindi na kayang pulutin ng mga piraso ng luhika. Ang tanging nakikita niya ay ang katuparan ng kanyang pinakamatinding bangungot na hindi siya sapat. Talaga bang nahihirapan ka na, Dalisay? Tanong niya. Ang boses ay nagsimula ng manginig. Talaga bang nagsisisi ka na? Sabihin mo sa akin ang totoo. Hindi. Saan mo nakuha yan? Lumuluhang sabi ni Dalisay. Sinubukang abutin ng kamay nito,
Ngunit muli itong umiwas. Liham, ikaw ang buhay ko. Iniwan ko ang lahat para sa'yo. Pero iniwan mo rin ang buhay na kinagisnan mo. Sigaw ni Liham. Sa wakas ay bumigay na ang kanyang emosyon. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak. Ang yaman ang ginhawa. At ano ang kapalit? Ako. Isang babaeng nagpapahirap lang sa'yo. Isang hamak na asawa na ang kaya lang ihanda ay tuyo at kanin. Ang bawat salita ay isang saksak sa puso nilang dalawa. Bakit dalisay? Humihikbi niyang tanong. Ang tanong na nagmumula sa kaibuturan ng kaniyang kaluluwa. Hindi pa ba ako sapat? Hindi nakasagot si Dalisay. Hindi dahil hindi niya alam ang isasagot, kundi dahil ang tanong na yon ay sumira sa kanya. Ang makita ang babaeng mahal niya na ganito kababa ang tingin sa sarili. Dahil sa kanya, dahil sa pinili nilang buhay, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Nang gabing iyon, natulog sila sa iisang kama, ngunit may isang malawak na pader ng yelo sa pagitan nila. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang mamahaling restaurant kung saan ang isang baso ng tubig ay mas mahal pa sa kinikita ni Liham, sa isang araw, umupo si Tala sa harap ng isang babaeng hindi niya inaakalang makakaharap niya. Si Doña Imelda Montenegro ay kalmado. Ang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat galaw ng dalagang nasa harap niya. So ano ang importanteng sasabihin mo? At nag-abala ka pang tumawag sa aking sekretarya. Tanong ni Doña Imelda habang humihigop ng tsa. Ngumiti si Tala, isang ngangiting maamo na hindi umaabot sa kaniyang mga mata. Gusto ko po sanang tumulong sa inyo, ma'am. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Imelda. Tumulong? Saan? Alam ko po kung gaano nyo kagustong magkahiwalay si Kuya Dalisay at ang kapatid ko. Diretsong sabi ni Tala. At sa tingin ko po, pareho tayo ng gusto. Mahal ko po si Kuya Dalisay at mas karapat dapat po ako para sa kanya kaysa sa ate ko. Sa unang pagkakataon, isang kislap ng interes ang lumitaw sa mga mata ni Doña Imelda. Tinitigan niya si Tala hindi bilang isang hamak na dalaga, kundi bilang isang potensyal na kasangkapan. Isang ahas na may parehong laso na taglay niya. At ano ang plano mo? Ikinuwento ni Tala ang lahat. Ang pagtatanim ng duda kay Liham, ang eksena kanina sa apartment. Isinalalaysay niya ito na para bang siya ang biktima, na para bang ang lahat ay ginagawa niya para sa kapakanan ni Dalisay. Isang bahagyang nangisi ang sumilay sa mga labi ni Doña Imelda. Isang ngising malamig at puno ng kalkulasyon. Nakikita niya ang kasakiman at desperasyon sa mga mata ni Tala. Perpekto. Gusto ko pong tulungan kayo na paghiwalayin sila. Pagtatapos ni Tala. Mula sa loob, ako ang sisira sa tiwala ng kapatid ko. Kinuha ni Doña Imelda ang kaniyang checkbook mula sa bag. Nagsulat siya ng isang halaga na nagpalaki sa mga mata ni Tala. Maingat niyang pinunit ang tseke at idinulas ito sa ibabaw ng mesa. Gawin mo ang lahat. Utos ni Doña Imelda. Ang boses ay malamig na parang yelo. Huwag mo lang silang paghiwalayin. Huminto ito. Tinitigan si Tala ng diretso sa mata para idiin ang kaniyang huling salita. Sirain mo siya. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno. Isang impyernong may dalawang demonyo. Ang isa ay hayagang umaatake. Ang isa ay patagong nanlalason. Nawala na ang init sa kanilang munting tahanan. Pinalitan ito ng isang nakakabininging katahimikan. Si Liham ay gumagalaw na parang anino. Naghahanda ng pagkain ng hindi nagsasalita, nag-aayos ng bahay ng walang imik at natutulog na nakatalikod sa kanya. Bawat pagsubok ni Dalisay na kausapin ito ay sinasalubong ng mga pader na yelo. Ang sugat na nilikha ng pagdududa ay masyadong malalim at patuloy itong dinidiligan ng lason. Ang mas masakit pa, ang demonyo sa labas ay nagsimula na ring gumalaw. Isang umaga, puno ng pag-asa si Dalisay.
Ito na ang araw na makikipagkita siya sa kanyang investor para pirmahan ang kontrata para sa computer shop. Ito na ang kanilang bagong simula. Ngunit habang nasa biyahe, tumunog ang kanyang telepono. "Dalisay hiho," sabi ng investor sa kabilang linya. Ang boses ay malamig at formal, malayo sa dati nilang pagiging malapit. "I'm sorry, but I have to pull out of the project." "Po? Ano po? Pero bakit po, Mr. Tan?" Natigilang tanong ni Dalisay. Maayos na po ang lahat, di ba? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos ay isang buntong hininga. "May mga bagay na hindi ko kayang banggain, Dalisay. Nakatanggap ako ng tawag mula sa iyong ina. I'm sorry. My hands are tied." At ibinaba nito ang telepono. Napahawak si Dalisay sa manibela ng hiniram niyang motor. Ang kaniyang mga kamao ay nanginginig sa galit. "Ina, kahit wala na siya sa poder nito, ang mga galamay ng kapangyarihan nito ay umaabot pa rin kahit saan para sirain siya." Umuwi siyang talunan. Ang pag-asa na dala niya kaninang umaga ay naging abo. Pagpasok niya sa apartment, naabutan niya ang isa na namang eksena mula sa impyerno. Nakaupo si Tala sa sahig. Ang isang paa ay nakabalot ng benda, habang si Liham ay nag-aalalang naglalagay ng yelo dito. "Anong nangyari?" tanong niya. "Nadulas ako sa hagdan, kuya," sagot ni Tala. Ang boses ay mahina at paawa. "Okay lang ako. Kasalanan ko naman, hindi ako nag-iingat." "Anong nangyari, Liham?" muling tanong ni Dalisay. Ang tingin ay nasa asawa. Yumuko si Liham. "Nagmamadali akong bumaba kanina. Hindi ko napansin na kasunod ko pala siya. Siguro nabangga ko siya nang hindi sinasadya." Ang bawat salita ay puno ng pagkakasala. Tumingin si Tala kay Liham na may pekeng awa. "Ate, hindi mo kasalanan. Aksidente lang yon. Huwag mo nang isipin." Ngunit alam ni Dalisay na huli na ang lahat. Sa mga mata ni Liham, isa na naman siyang pabigat. Isang sakuna. Isang taong nakakasakit sa mga mahal niya sa buhay nang hindi sinasadya. Ang insidente, sinadya man o hindi, ay isa na namang pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Ang mga sumunod na araw, ang lason, ay mas lalong kumalat. Isang hapon, pag-uwi ni Dalisay, nakita niya si Liham na nakaupo sa isang sulok, nanginginig, habang hawak ang isang brown envelope. Nang ilapag niya ang envelope sa mesa, kumalat ang laman nito. Mga litrato. Mga litrato niya na kasama si Bianca Valderrama. Sa isang restaurant, sa isang park, magkausap at tila masaya. "Liham, hindi totoo to," agad na sabi ni Dalisay, habang pinupulot ang mga litrato. Halatang halata na inedit lang ang mga ito. "Gawa-gawa lang to ni Ina para sirain tayo." Ngunit hindi na nakikinig si Liham. Ang nakikita lang niya ay ang ebidensya, ang katuparan ng mga salita ni Tala. Ang pruweba na naghahanap na nga si Dalisay ng daan pabalik sa dati nitong buhay. "Tama na, Dalisay," sabi nito. Ang boses ay basag. Pagod na akong maniwala. Gabi-gabi, ang agwat sa kanilang kama ay palaki ng palaki. At si Dalisay, sa kaniyang desperasyon, ay napilitang tumanggap ng kahit anong trabaho. Extra, sa konstruksyon, tagabuhat sa palengke, kahit ano, para lang patunayan kay Liham na lumalaban pa siya para sa kanila. Isang gabi, pagod na pagod siyang umuwi. Naabutan niyang mag-isang nakaupo si Liham sa dilim, tahimik. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Sa tabi nito ay si Tala, na kunwari inaalo ito. "Ate, siguro kailangan mo nang magpahinga," marahang sabi ni Tala. Nang makita nito si Dalisay, bigla itong tumayo. "Kuya, aalis na muna ako. Mag-usap kayo." Nang makaalis si Tala, walang nagsalita sa kanilang dalawa. Maya-maya, iniabot ni Liham ang kaniyang telepono kay Dalisay.
Ano to? Tanong niya. Pinaparinig sa akin ni Tala kanina. Sagot ni Liham. Ang boses ay walang buhay. Ayaw niya daw sanang ipakita, pero naawa daw siya sa akin. Sabi niya, karapatan ko daw malaman. Nang pindutin ni Dalisay ang play button, isang pamilyar na boses ang kaniyang narinig. Boses niya. Ngunit ang mga salita ay pinutol. Pinagdugtong-dugtong para makabuo ng isang kasinungalingan. Isang perpektong kasinungalingan. Pangbuda? Pagod na ako sa buhay na ito. Sana hindi ko na lang siya pinili. Ang boses ay kanya. Ngunit ang konteksto ay ninakaw. Ang mga salita ay mula sa iba't ibang pag-uusap nila ni Elias na pinagsama-sama. Ngunit para kay Liham, na ang puso ay puno na ng lason at pagdududa, iyon na ang huling patak. Ang katotohanan na matagal na niyang kinatatakutan, ngayon ay may boses na. Tumingala si Dalisay mula sa telepono. Nakita niya ang kanyang asawa, ang babaeng iniwan niya ang lahat para dito. At sa mga mata nito, wala na siyang nakitang pag-ibig, wala nang tiwala. Ang nakita na lang niya ay isang basag na salamin na hindi na kailanman mabubuo. Hindi na umiiyak si Liham. Naubos na ang mga luha niya. Ang natira na lang ay isang malawak at malamig na kawalan sa loob ng kaniyang dibdib. Ang bawat paghinga ay mabigat. Tila ba humihinga siya ng basag na salamin. Ang recording, ang mga litrato, ang mga salita, ang pagod sa mukha ni Dalisay araw-araw. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo na sa kaniyang isipan. At ang nabuong larawan ay isang imahe ng kataksilan at pagsisisi. Naniniwala na siya ngayon. Siya ang problema. Siya ang kadena na nakatali sa mga paa ni Dalisay. Pumipigil dito na lumipad pabalik sa palasyong nararapat para dito. Siya ang dahilan ng lahat ng paghihirap nito. At ang pag-ibig na inakala niyang walang hanggan ay isa lang palang hawla. Gabi na. Sa labas, ang ulan ay malakas na bumubuhos. Ang bawat patak ay tila nakikidalamhati sa kaniyang pagluluksa. Nakaupo siya sa dilim ng kanilang sala. Pinagmamasdan si Dalisay na mahimbing na natutulog sa kanilang kama. Pagod na pagod ito. Kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang hirap. Ang mga kunot sa noo nito ay nagsasabi ng mga kwentong hindi nito masabi sa kanya. Dati, ang pagod na yon ay simbolo ng pagmamahal. Ngayon, para sa kanya, iyon ay simbolo ng pagsisisi. Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa kanilang kwarto. Kumuha siya ng isang pirasong papel at isang ballpen. Umupo siya sa sahig, sa isang sulok kung saan hindi aabot ang liwanag mula sa bintana at nagsimulang magsulat. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ano ba ang isinusulat sa isang paalam? Dalisay. Sinimulan niya. Ngunit pagkatapos ng pangalan nito, natigil siya. Anong mga salita ang sapat para sabihin ang lahat? Paano mo isusulat ang tunog ng isang pusong nadudurog? Patawarin mo ako. Iyon ang sunod niyang isinulat. Patawarin mo ako kung naging pabigat ako sa buhay mo. Patawarin mo ako kung ako ang naging dahilan kung bakit ka nahihirapan ngayon. Nakita ko ang mga litrato. Narinig ko ang sinabi mo. At sa wakas, naiintindihan ko na. Ang mga luha na akala niya'y naubos na ay nagsimula na namang pumatak. Tumutulo sa papel at ginagawang malabo ang tinta. Malaya ka na, mahal. Malaya ka nang bumalik sa buhay na para sa'yo. Huwag mo na akong alalahanin. Huwag mo na akong hanapin. Ito na siguro ang pinakamalaking pagpapakita ng pagmamahal na maibibigay ko sa'yo. Ang palayain ka. Sana maging masaya ka. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na ang lahat. Nagmamahal. Liham binitawan niya ang ballpen. Tinupi niya ang liham at maingat na inilagay sa ibabaw ng unan sa tabi ni Dalisay. Pagkatapos, tumayo siya at lumapit sa natutulog na asawa. Pinagmasdan niya ang mukha nito sa huling pagkakataon. Bawat detalye, ang pilikmata, ang hugis ng labi,
Ang maliit na peklat sa kilay ay iginuhit niya sa kanyang isipan. Gusto niyang baunin ang imaheng ito hanggang sa kanyang pagtanda. Marahan niyang inalis ang simpleng silver na singsing sa kanyang daliri. Malamig ang pakiramdam ng kawalan. Yumuko siya at idinampi ang pinakamalambot, pinakamalungkot na halik sa noo ni Dalisay. Isang halik ng paalam. Paalam, aking mahal. Bulong niya sa hangin. Inilapag niya ang singsing sa ibabaw ng nakatuping liham. Ang dalawang simbolo ng kanilang mga pangako ngayon ay magkasama sa isang huling sandali. Kinuha niya ang isang maliit na na may lamang iilang damit at walang lingon likod. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Bawat hakbang palayo ay parang pagtapak sa nagbabagang uling. Pagdating niya sa pinto ng apartment, huminto siya sandali. Isang huling silip sa tahanang naging saksi sa kanilang kasiyahan at ngayon, sa kanilang pagguho. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto at humakbang palabas. Sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan at malamig na hangin. Hindi niya ito ininda. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay naglalayo sa kanya sa kaisa-isang lalaking minahal niya. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Tinatago ang kanyang pag-iyak mula sa isang mundong walang pakialam. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, nawala siya sa gitna ng unos, isang anino na tinangay ng sarili niyang bagyo. Kinaumagahan, unang sinag ng araw ang gumising kay Dalisay. Agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa kanyang tabi. Ang parte ng kama kung saan dapat nakahiga si Liham ay bakante at malamig na. Bumangon siya, isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Liham, mahal, walang sumasagot. Nakita niya ang nakatuping papel sa unan. At sa ibabaw nito, ang singsing. Ang singsing ni Liham. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang liham. Bawat salitang nababasa niya ay isang saksak sa kanyang puso. Isang malalim, mabagal, at paulit-ulit na saksak. Malaya ka na. Kalimutan mo na ako. Nabitawan niya ang papel. Napaluhod siya sa sahig. Ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay biglang nawala. Isang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi isang sigaw ng galit, kundi isang ungol ng isang hayop na nasugatan ng malubha. Isang tunog ng purong paghihinagpis. Sumubsob ang mukha niya sa kanyang mga palad at doon, sa gitna ng kanilang munting apartment na ngayon ay isang malawak na disyerto, umiyak siya ng umiyak. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid na dati puno ng kanilang mga pangarap. Bawat hikbi ay may kasamang tanong na walang sagot. Bakit? Saan ako nagkulang? Bakit ka sumuko? Mahigpit niyang hinawakan ng papel. Ang bawat salita ay tila apoy na sumusunog sa kanyang balat. Ang amoy ni Liham ay nanatili pa sa unan. Ang tasa ng kapeng hindi nito naubos ay nasa lamesa pa. Ang bawat bagay sa kanilang munting tahanan ay sumisigaw ng pangalan nito. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang nakabibinging katahimikan. Hindi, bulong niya sa sarili. Paulit-ulit na umiiling. Hindi mo to magagawa sa akin, Liham. Hindi. Ang tingin niya ay napunta sa munting singsing na kumikinang sa sahig. Dahan-dahan niya itong pinulot. Malamig. Napakalamig sa kanyang palad. Isang matinding kabaligtaran sa init ng daliri ni Liham na dati pinagsusuutan nito. Ang maliit na piraso ng metal na iyon, ang simbolo ng lahat ng isinuko niya at ng lahat ng nawala sa kanya. Ang singsing na yon ang sumira sa huling hibla ng kanyang pagpipigil. Itinikom niya ang kanyang palad, hawak ang singsing, at isang sigaw ang kumawala. Mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, isang sigaw na puno ng sakit, ng pagsisisi, ng pag-ibig na nawala. Liham. Ang pangalan nito ay umalingaw-ngaw sa apartment, ngunit walang sumagot. Nawala na siya.
At sa sandaling iyon, nawala na rin si Dalisay. Amoy alak at kalungkutan. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Elias nang buksan niya ang pinto ng apartment ni Dalisay gamit ang spare key na ibinigay nito sa kanya. Ang sahig ay puno ng mga bote ng murang alak. Ang mga plato ay hindi pa nahuhugasan. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo sa sahig ang kaniyang kapatid. Nakasandal sa sofa, ang mga mata ay walang buhay at nakatitig sa kawalan. 1 linggo na ang nakalipas mula nang umalis si Liham. At sa loob ng 1 linggong iyon, si Dalisay ay naging isang taong ligaw, isang multo sa sarili nitong tahanan. "Kuya," may nang sabi ni Elias, habang pinupulot ang mga bote. Hindi lumingon si Dalisay. "Umalis ka na, Elias. Pabayaan mo na ako." "Hindi ako aalis." Matatag na sagot ni Elias. Umupo siya sa sahig sa tapat nito. "Hindi tayo pinalaki ni Itay para sumuko ng ganito." Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Dalisay. "Wala na siya, Elias, wala na. Sinukuan na niya ako." "Hindi ako naniniwala," sabi ni Elias. Ang totoo, meron siyang hindi pinaniniwalaan, ngunit hindi iyon ang pag-alis ni Liham, kundi ang dahilan sa likod nito. Mula pa noong una, may mali na siyang nararamdaman kay Tala. Masyadong perpekto ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang natapong alak, ang yakap, ang recording, lahat ay tila mga eksena sa isang isinulat na dula. Si Liham, sa kabila ng kaniyang mga insecurity, ay hindi basta-basta susuko kung walang tumulak sa kanya sa bangin. At si Elias ay may malakas na kutob kung sino ang tumulak. "Kuya, kailangan mong tumayo," sabi ni Elias. "Hindi para sa akin, kundi para kay Liham. Kung mahal mo talaga siya, hahanapin mo siya. Aalamin mo ang totoo." Ang mga salitang iyon ay tila bahagyang gumising sa natutulog na diwa ni Dalisay. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit, ngunit may bahid na ng pagtatanong. Kinabukasan, habang pansamantalang iniwan si Dalisay sa isang kaibigan, si Elias ay bumili ng tiket sa bus. Isang mahabang biyahe patungo sa probinsya, patungo sa barangay Silangan, sa tahanan kung saan lumaki sina Liham at Tala. Naabutan niya ang ina ni Liham, si Aling Nena, na nagwawalis sa kanilang bakuran. Ang mukha ng matanda ay puno ng lungkot at pag-aalala. "Elias, hiho," bati nito. "Kamusta na si Dalisay? At ang anak kong si Liham?" Tumawag si Tala. Umalis daw si Liham. Umupo si Elias sa isang upuang yantok. "Opo, Aling Nena. Nag-aalala na po kami. Kaya po ako naparito. Umaasa na baka may alam kayo kung saan siya maaring pumunta o baka meron siyang naiwan dito na makapagtuturo sa atin." Umiling si Aling Nena. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Wala, hiho. Hindi ko alam kung nasaan ang anak ko. Ang huli naming pag-uusap, masaya naman siya, kahit mahirap ang buhay. Itong si Tala ang laging nagbabalita sa akin ng mga problema nila." Ang huling pangungusap ang kumumpirma sa hinala ni Elias. "Aling Nena, maaari ko po bang tingnan ang dati nilang kwarto? Baka lang po." Pumayag ang matanda. Ang kwarto ay maliit at simple. May 2 kama. Halatang pinagsaluhan ng magkapatid. Nagsimulang maghanap si Elias. Tumingin sa ilalim ng mga unan, sa loob ng aparador, wala. Nang akma na siyang susuko, isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon sa ilalim ng kama ni Aling Nena. Isang lumang baul na kahoy, mukhang matagal nang hindi nabubuksan. "Ano po ito, Aling Nena?" "Ah, yan. Mga lumang gamit lang ng yumaong asawa ko," sagot ng matanda. "Hindi ko na yan binubuksan. Masakit lang sa alaala." "Maaari ko po bang tingnan?" Sa pahintulot ng matanda, hinila ni Elias ang mabigat na baul. Maalikabok ito at bahagyang kinakalawang na ang kandado, ngunit hindi ito nakasara. Nang buksan niya ito, isang amoy ng lumang papel
ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakatambak ang mga lumang damit at gamit. Ngunit sa ilalim ng mga yon, may isang tumpok ng mga liham na tinalian ng kupas na ribon. Kinuha ito ni Elias. Ang mga sulat ay hindi para kay Aling Nena. Ang mga ito ay mula sa isang babaeng nagngangalang Cynthia para sa asawa nitong si Mateo. Dahan-dahan niyang binasa ang isang liham. Ang sulat kamay ay nanginginig. Mateo, parang awa mo na, panagutan mo kami ng anak mo. Kahit konting tulong lang para sa kanya. Lumalaki siyang walang kinikilalang ama. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elias. Patuloy siyang naghalungkat sa mga sulat. At doon, sa pagitan ng dalawang sobre, may isang nakatuping dokumento, isang opisyal na papel, isang birth certificate. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ito. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila biglang nawala. Pangalan: Tala Amethyst. Reyes pangalan ng ama. Mateo Rosales pangalan ng ina. Cynthia Reyes mo. Napatingin siya sa pangalan ng ina, hindi Aling Nena. Isang ibang babae. Isang babaeng nagmamakaawa sa mga liham. Si Tala. Hindi niya tunay na kapatid si Liham. Siya ang bunga ng kasalanan ng ama nito sa labas. Lahat ng piraso ay biglang nagkabit-kabit. Ang inggit, ang galit, ang pagmamanipula. Hindi lang ito simpleng selos ng magkapatid. Ito ay isang matagal nang itinagong galit. Isang plano ng paghihiganti. Mabilis na tumayo si Elias. Hawak ang birth certificate. Ang pagdududa niya ay naging isang nakakakilabot na katotohanan. Nagpaalam siya kay Aling Nena at nagmamadaling umalis. Habang nasa biyahe pabalik, nanginginig niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Dalisay. Hello? Sagot ng isang paos na boses sa kabilang linya. Kuya, sabi ni Elias. Sinubukang pakalmahin ang sariling boses. Kailangan mong maging matatag. Pakinggan mo akong mabuti. Elias, ano ba to? Kung wala kang magandang sasabihin. Kuya, alam ko na ang lahat. Putol ni Elias. Ang boses niya ay puno ng bigat at galit. Pinlano ang lahat ng ito. Anong sinasabi mo? Huminga ng malalim si Elias bago binitiwan ang bombang sasambulat sa kanilang mundo. Hindi kapatid ni Liham si Tala. Ang bawat kilometro na tinatakbo ng sasakyan ni Elias pabalik sa Villa Esperanza ay parang 1,000 taon. Ang mga salita ng kaniyang kapatid ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi kapatid ni Liham si Tala. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi nawala. Ngunit nabalutan ito ng isang bagong emosyon na mas malakas. Galit. Isang nag-aapoy. Dalisay na galit. Hindi lang para kay Tala, kundi para na rin sa kaniyang sarili. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang sirain ng isang ahas ang lahat ng pinakamahalaga sa kanya? Saan sila? Tanong niya kay Elias. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Tumawag ako sa isang kasambahay na mapagkakatiwalaan. Sagot ni Elias. Ang mga mata ay nakapako sa daan. Nasa main dining hall sila. Si Ina at si Tala. Nagdiriwang. Ang salitang nagdiriwang ang nagsilbing gasolina sa apoy na nasa kaniyang loob. Nang marating nila ang malaking gate ng Villa Esperanza, hindi na sila kumatok. Malakas na bumusina si Elias hanggang sa magpanik ang mga gwardya at buksan ito. Ang sasakyan ay humarurot papasok at biglang huminto sa tapat ng engrandeng pinto ng mansyon. Walang salitang lumabas sila ng sasakyan. Ang bawat hakbang ni Dalisay papasok sa mansyon na dati niyang tahanan ay mabigat at may layunin. Ang mga kasambahay na nakakakita sa kanila ay natigilan, tila nakakita ng multo. Diretso sila sa dining hall at doon nakita nila ang eksena. Nakaupo sa magkabilang dulo ng mahabang lamesa si Doña Imelda at si Tala. May mamahaling wine sa kanilang mga kopita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiyahan, ang mukha ng mga nagwagi.
Ang tawa ni Tala ang unang narinig ni Dalisay. Isang tawang malutong at puno ng tagumpay. Ngunit ang tawang iyon ay biglang naputol nang makita sila ni Elias na nakatayo sa may pintuan. "Di Dalisay?" Gulat na sabi ni Tala. Mabilis na ibinaba ang kanyang kopita. Ang mukha ni Doña Imelda ay nagdilim. "Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapasok?" Hindi sumagot si Dalisay. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa lamesa. Kinuha niya ang birth certificate mula kay Elias. At malakas itong inihagis sa gitna ng kanilang pinagsasaluhan. "Ano to?" Malamig niyang tanong. Napakunot ang noo ni Doña Imelda. Ngunit si Tala, nang makita ang dokumento, ay biglang namutla. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. "Hindi ko alam ang sinasabi mo," nanginginig na sagot ni Tala. "Hindi mo alam," sigaw ni Dalisay. Sa wakas ay sumabog ang kanyang galit. Hinampas niya ang lamesa ng malakas. Napatalsik ang wine mula sa mga kopita. "Huwag kang magsinungaling sa akin, Tala. O mas tamang sabihin, Tala Amethyst Reyes." Ang pagbanggit sa buong pangalan nito ang tuluyang sumira sa depensa ni Tala. Napasandal ito sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Para ano? Tala." Patuloy ni Dalisay, ang bawat salita ay puno ng pait. "Para sirain ang buhay ng babaeng tinuring kang tunay na kapatid? Ang babaeng walang ibang ginawa, kundi mahalin at alagaan ka? Ano ang nakuha mo sa paninira sa kanya?" Sa wakas, isang emosyon maliban sa takot ang lumitaw sa mukha ni Tala. Isang emosyong matagal na nitong itinatago. Galit, poot, inggit. Bigla itong tumawa. Isang tawang baliw at puno ng sakit. "Kapatid," sabi nito. Ang boses ay naging matinis. "Kailanman ay hindi ko siya tinuring na kapatid. Kinuha niya ang lahat sa akin. Kinuha niya at ng ina niya ang ama ko. Lumaki ako sa hirap, sa retaso ng pagmamahal habang siya ang prinsesa. Siya ang laging bida. Dapat sa akin ang lahat ng to. Ang yaman, ang pagmamahal mo. Dapat sa akin yan." Napatingin si Dalisay kay Tala na para bang ngayon lang niya ito nakita. Isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng balat ng isang maamong tupa. "Wala kang karapatan sa kahit ano," mahinang sabi ni Dalisay. "Dahil ang lahat ng yan, pagmamahal at tiwala, hindi yan kinukuha. Pinaghihirapan yan." "Tapos na ang usapan," matigas na sabi ni Doña Imelda. Tumatayo. "Umalis na kayo. Wala na kayong lugar dito." "Hindi pa tayo tapos, Ina," sabi ni Elias. Sa unang pagkakataon ay nagsalita. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Tumingin siya kay Tala. Pagkatapos ay sa kanilang ina. "Alam nyo, habang nag-iimbestiga ako tungkol kay Tala," panimula ni Elias, "may iba pa akong nalaman. Mga lumang kwento tungkol sa pamilya natin. Tungkol sa kung paano nagsimula si Ama at kung paano kayo nagkakilala, Ina." Ang mukha ni Doña Imelda ay biglang natigilan. "Hindi ba't pamilyar ang kwento ni Tala?" Patuloy ni Elias. Ang mga mata ay nakatitig sa ina. "Katulad mo lang din si Tala. Di ba, Ina? Isang babae na gagawin ang lahat para lang umangat sa buhay. Isang babaeng galing sa wala na ginamit ang katusuhan para makuha ang isang mayamang lalaki. Ang pinagkaiba nyo lang, nagtagumpay ka." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang matigas na postura ni Doña Imelda ay biglang gumuho. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng maputlang lilim ng takot. Ang lihim na buong buhay niyang ibinaon. Ang kanyang maruming pinanggalingan. Ang mga ginawa niya para lang makuha ang apelyidong Montenegro ay nabunyag sa harap ng kanyang mga anak. Tumingin siya kay Elias, pagkatapos ay kay Dalisay, at sa mga mata ng kanyang mga anak, wala siyang nakitang paghusga. Ang nakita niya ay awa
At iyon ang pinakamasakit sa lahat. Napaupo siya sa kaniyang silya, talunan. Ang reyna ay nawalan ng korona. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumayo si Tala. At sa isang huling akto ng desperasyon, sinubukan niyang tumakbo. Ngunit bago pa siya makalayo, nahawakan ni Dalisay ang kaniyang braso. Tinitigan niya ito sa mata, hindi na may galit, kundi may isang malalim na kalungkutan. "Saan si Liham?" tanong niya. At sa tanong na yon, ang lahat ng katapangan ni Tala ay nawala. Napaluhod ito sa sahig at humagulgol ang pagkiki. Ang alat ng hangin at ang ritmo ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang naging kanlungan ni Liham. Sa isang maliit at liblib na nayon ng mga mangingisda, daan-daang kilometro ang layo mula sa syudad, sinubukan niyang muling buuin ang mga piraso ng kaniyang basag na puso. Tumutulong siya sa isang matandang mag-asawa sa kanilang maliit na tindahan kapalit ng tirahan at pagkain. Ang bawat araw ay pare-pareho. Gigising bago sumikat ang araw, magtitimpla ng kape para sa mga mangingisda, mag-aayos ng paninda, at sa hapon, uupo sa dalampasigan at hahayaang tangay ng hangin ang kaniyang mga alaala. Sinubukan niyang kalimutan si Dalisay, ngunit paano mo kakalimutan ang paghinga? Ang bawat pagsikat ng araw ay nagpapaalala sa kanya ng mga pangako nito. Ang bawat paglubog nito ay nagpapaalala sa kanya ng sakit ng paalam. Isang umaga, habang nakaupo siya sa paborito niyang bato sa dalampasigan at pinagmamasdan ng bukang liwayway, isang anino ang tumabon sa kanya. Akala niya ay isa lang sa mga lokal na mangingisda. Hindi siya lumingon. Alam mo ba, nagsalita ang anino. Ang boses ay pamilyar at nagdulot ng 1,000 boltahe sa kanyang tahe sa kaniyang katawan na kahit gaano kadilim ang gabi, palaging sumisikat ang araw kinabukasan. Natigilan si Liham. Ang paghinga niya ay tila huminto. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nakatayo siya. Si Dalisay, mas payat. May bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit nakatayo siya roon. Totoo. Hindi isang panaginip. Ang unang emosyon na naramdaman ni Liham ay takot. Agad siyang tumayo para tumakbo. Ngunit malumanay na hinawakan ni Dalisay ang kaniyang braso. "Liham, sandali lang." Pakiusap nito. "Pakinggan mo ako. Pagkatapos, kung gusto mo pa ring umalis, hahayaan na kita." Hindi kumibo si Liham, ngunit hindi na rin siya tumakbo. Ang puso niya ay nagwawala. Isang digmaan sa pagitan ng pag-ibig na naroon pa rin at ng sakit na natatak sa kanyang kaluluwa. Huminga ng malalim si Dalisay at doon, sa harap ng sumisikat na araw, ikinuwento niya ang lahat. Ang lihim na nasa baul, ang tunay na katauhan ni Tala, ang mga kasinungalingan, ang pagmamanipula, ang bawat piraso ng masalimuot na planong sumira sa kanila. Habang nagsasalita si Dalisay, ang mga pader na itinayo ni Liham sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Bawat salita ay tubig na dumidilig sa natuyot niyang tiwala. Naniwala ka sa kanila dahil iyon ang gusto mong paniwalaan tungkol sa sarili mo, Liham. Malungkot na sabi ni Dalisay na hindi ka sapat, na pabigat ka. At iyon ang pinakamalaki kong kasalanan. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Liham. Hindi dahil sa pinagdudahan kita, kundi dahil hinayaan kong pagdudahan mo ang sarili mo. Hindi kita na ipagtanggol sa sarili mong mga takot. Patawad. Sa wakas, ang mga luhang matagal nang natuyo ay muling bumuhos mula sa mga mata ni Liham. Niyakap siya ni Dalisay at sa yakap na yon, lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa ay unti-unting naglaho. Gumanti siya ng yakap, isang yakap na puno ng pananabik at pangungulila. Patawad din, Dalisay.
Humihikbi niyang sabi, "Patawarin mo ako dahil hindi ako nagtiwala." Shh! Wala na yon. Ang mahalaga, nandito na tayo ngayon. Bulong ni Dalisay. Bumalik sila sa syudad, magkahawak kamay, mas matatag kaysa dati. Ang unang pinuntahan nila ay ang Villa Esperanza. Sa hardin, naghihintay ang isang babaeng hindi na nagtatago sa likod ng maskara ng kapangyarihan, si Doña Imelda. Nang makita sila, lalo na si Liham, tumayo ang matanda. Walang salita. Dahan-dahan itong lumapit kay Liham at sa isang kilos na hindi kailanman inakala ni Liham na mangyayari, yumuko ito ng bahagya. "Patawad, Hija," sabi nito. Ang boses ay basag. "Patawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa inyo." Tiningnan ni Liham ang ina ng kanyang asawa. Nakita niya ang isang babaeng nasaktan din ng nakaraan, isang babaeng naging biktima ng sarili niyang mga takot. Tumango siya. Iyon lang. Ngunit sapat na yon. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Dalisay si Liham sa harap ng isang simbahan. "Para saan to?" Nagtatakang tanong ni Liham. Ngumiti si Dalisay. "Noong una, sa City Hall lang tayo. Simple lang. Ngayon, gusto kong ibigay sa iyo ang nararapat." Lumuhod si Dalisay sa harap niya. Sa harap ng simbahan, may kinuha itong isang maliit na kahon mula sa kaniyang bulsa. Pagbukas nito, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumislap. Hindi ito kasing laki ng mga alahas na nakikita niya dati, ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamaganda sa lahat. "Liham Rosales," sabi ni Dalisay, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Sa harap ng Diyos, sa harap ng bagong umaga, gusto kong tanungin ulit. Pakakasalan mo ba ako? Ulit? Para sa isang bagong simula?" Umiiyak na tumango si Liham. "Oo, Dalisay. O." Isinyuot ni Dalisay ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at hinalikan siya. Sa sandaling iyon, ang lahat ay tama. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Ngunit habang magkayakap sila, biglang nakaramdam si Liham ng isang kakaibang pagkahilo. Napakapit siya ng mahigpit kay Dalisay. "Mahal, okay ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Dalisay. Ngumiti si Liham, sinusubukang iwaksi ang nararamdaman. "Oo, okay lang ako. Siguro sa sobrang saya lang." Ngunit sa kaibuturan, alam niyang may iba. Isang pagbabagong hindi niya palubos na naiintindihan. Isang bagong kabanata na hindi pa nila nabubuksan. Ang malalaking pinto ng simbahan ay bumukas at pumasok ang liwanag ng araw. Tila ba ang langit mismo ay nagbibigay pugay. Tumugtog ang organ, isang himig ng pag-asa at pagdiriwang. At sa dulo ng pasilyo, sa gitna ng mga bulaklak at mga ngiti, nakatayo si Dalisay. Suot ang isang eleganteng barong. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Dahan-dahang naglakad si Liham sa pasilyo. Ang kaniyang simpleng puting bestida ay tila kumikinang sa liwanag. Ang bawat hakbang niya ay isang hakbang palayo sa masakit na nakaraan at palapit sa isang pangakong puno ng pag-asa. Sa tabi niya, nakaalalay si Elias, nang ngumingiti mula tainga hanggang tainga. Nang makarating siya sa dambana, inilahad ni Elias ang kamay niya kay Dalisay. "Ingatan mo siya, kuya. Habang buhay," sagot ni Dalisay, habang hinahawakan ang kamay ni Liham na para bang iyon ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Sa harap ng altar, sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, muli nilang ipinangako ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Hindi na ito ang mga salita ng dalawang taong nangangarap, kundi mga salita ng dalawang taong sinubok ng apoy at lumabas na mas matatag. Sa isang upuan sa harapan, tahimik na nanonood si Doña Imelda. Sa unang pagkakataon, may mga luha sa kanyang mga mata, hindi luha ng galit o pagsisisi, kundi luha ng tahimik na pagtanggap. Nang maghalikan ng bagong kasal, isa siya sa mga unang pumalakpak. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan niya si Liham.
Hindi ito nagsalita. Niyakap lang niya ang kaniyang manugang. Isang yakap na nagsasabi ng lahat ng patawad at pagmamahal na hindi niya kayang bigkasin. Ang kanilang reception ay simple ngunit masaya. Ginanap sa hardin ng Villa Esperanza. Ang lugar kung saan minsan siyang hinusgahan ay siya na ngayong sentro ng pagdiriwang. Lumipas ang mga buwan. Ang Villa Esperanza, na dating isang malamig na mansyon, ay naging isang tunay na tahanan. Si Dalisay, sa tulong ni Elias, ay nagsimula ng sarili niyang maliit na negosyo, malayo sa anino ng Montenegro Corporation. Si Liham naman ang naging ilaw ng kanilang tahanan, pinupuno ng init at pagmamahal ang bawat sulok nito. Ang pagkahilo na naramdaman niya noon sa harap ng simbahan ay nagkaroon ng isang magandang kasagutan. Isang araw, sa isang puting silid sa ospital, ang kanilang kaligayahan ay nagkaroon ng isang bagong tunog. Ang unang iyak ng isang sanggol. "Lalaki," sabi ng doktor, habang inaabot ang munting anghel kay Liham. Hinaplos ni Dalisay ang pisngi ng kanyang asawa na lumuluha sa tuwa. Tinitigan nila ang kanilang anak, ang bunga ng kanilang pag-ibig na sinubok ng panahon. Ang maliit nitong mukha ay isang perpektong pinaghalong kanilang dalawa. "Anong ipapangalan natin sa kanya?" tanong ni Liham. Ang boses ay puno ng pagkamangha. Ngumiti si Dalisay. "May naisip na ako." Kumuha siya ng isang papel at isinulat ito. "Arkanghel Messiah." "Isang arkanghel," sabi niya. "Isang sugo ng Diyos, isang mensahero na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay laging nananaig. At Messiah, isang tagapagligtas, dahil iniligtas niya tayong dalawa mula sa kalungkutan." Sa kanilang tahimik na silid sa ospital, habang natutulog ang kanilang munting arkanghel sa mga bisig ni Liham, binasa ni Dalisay ang isang liham na isinulat niya para sa kanilang anak. "Para sa aming arkanghel, bago ka pa man dumating, ang kwento namin ng iyong ina ay isa ng liham. Isang liham na isinulat ng tadhana na may mga kabanatang puno ng sakit, pagdududa at luha. Ngunit sa bawat pahina, gaano man kadilim, laging may isang salitang nangingibabaw. Pag-ibig. Ang iyong ina, si Liham, ang nagturo sa akin kung paano basahin ang tunay na kahulugan ng buhay. At ako, si Dalisay, ay nagsikap na maging isang pag-ibig na dalisay at karapat-dapat para sa kanya. Ngayon, nandito ka na, ang aming pinakamagandang talata. Ikaw ang patunay na kahit gaano karaming bagyo ang dumaan, kahit gaano karaming kasinungalingan ang sumubok na sirain kami, ang pag-ibig na totoo ay laging makakahanap ng paraan para muling sumikat na parang araw. Ikaw ang aming dalisay na liham ng pag-ibig, anak. At ang kwento natin ay ngayon pa lang nagsisimula. Pagkatapos niyang magbasa, tumingin siya sa kanyang mag-ina. Si Liham ay nakangiti sa kanya. Ang mga mata ay kumikinang sa pagmamahal. Si Arkanghel ay mahimbing na natutulog. Ang munting dibdib ay marahang tumataas baba. Magkahawak kamay silang tumingin sa bintana. Ang araw ay papalubog, nag-iiwan ng kulay ginto at kahel sa kalangitan. Isang perpektong pagtatapos sa isang mahabang araw. Isang perpektong simula para sa isang habang buhay. Ang pag-ibig nila ay hindi isang fairy tale kung saan walang kontrabida at walang problema. Ito ay isang totoong kwento. Magulo, masakit, ngunit sa huli, nagwagi. Dahil sa tibay ng pananampalataya at sa isang pagtitiwalang hindi na kailanman muling masisira. At dito nagtatapos ang kwento ni Liham at Dalisay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong paglalakbay kasama namin. Bawat kabanata ng kwentong ito ay hindi lamang isinulat ng tinta, kundi hinabi rin mula sa mga emosyong ramdam nating lahat. Ang kilig, ang sakit, ang pag-asa,
at ang walang katapusang paniniwala sa kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Habang isinusulat ko ang bawat pagsubok na pinagdaanan ni Liham at Dalisay, kasama ninyo akong umasa na sa huli, ang liwanag ay laging mananaig laban sa dilim. Sana po ang kanilang kwento ay mag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa masasayang araw, kundi tungkol din sa katatagan sa gitna ng mga unos. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa paghawak ng mahigpit sa pag-asa, kahit na tila ang lahat ay nawala na. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Sino sa mga tauhan ang pinakanagmarka sa inyong puso? Naway patuloy tayong magbahagi ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon at nagpapaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magmahal ng dalisay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.